Okay, dito tayo sa second to the last problem. Two vessels are connected to differential. So, yun nga, differential manometer na gamit. Kanina, puro piezometer, open manometer. Ito differential. Yan, connected to two pipes. So, wala ka nang magagamit na dyan. Pressure na zero. Okay? Yan. Ginamit na liquid is mercury. The connecting tubing being filled with water. So, ito water to. Yan. Water na yan sila. Connected tubing. Actually, putol to. Ano yung sinabi dyan? Ayan, oh. The higher pressure vessel, itong mas mataas daw, is 1.5 meters lower in elevation than the other. Ito pala. Yung mas mataas. Okay? Yung mas mataas yung pressure, nasa mas baba. Ayun. Again, ayun, the higher pressure vessel is 1.5 meters lower in elevation than the other. So, paano mo nasabi? Kung mas mataas ang pressure niya, again, ang sabi ko nga kanina, kung equal lang yan sila ng pressure, walang tumutulak, walang mas malakas, walang mas mahina, pantay lang yung level ng mercury natin. Since mas malakas daw to, so ang tulak niya dito, tinutulak niya to, malakas pressure dito, so mas, yan, sa kanya yung, siya na yung nananalo kung sa tulakan, di, from ganito, mapupush yung level ng gauge liquid natin, kung ano man yan, kasi dalawa yun eh. Una mercury, tapos yung pangalawa, siya, carbon tetrachloride. So, yun. So, bababa ka rito, yun naman yung inangat mo neto, equal lang sila. So, ayun. Kaya, ganyan na yung, ano niya, ayun na, yung figure, ayun, yung 3 tapos 2. Dito kasi, di masyadong klaro eh, no? So, shadean ko na lang na yun yung mercury natin or yung sa liquid natin. Yung shadean ko na lang siya. Okay, so ayan siya. So, ito, water to. Kung na-connected dito, water din to connected dito. Ayun. So, if the mercury reading is 100, so yun daw, if 100 daw to, or 0.1 meters, gawin ko na. Ito yung reading or yung deflection na sinabi nga kanina sa isang problem. So what is the pressure head difference? O difference naman daw in meters of water. So if carbon tetrachloride, next naman yun. So unahin muna natin yung una. Pressure head difference. Take note, ang pressure head ulit natin ay pressure over gamma. Okay? So kung pressure head difference, edi yung difference nila parang subtracted. So, dapat alam mo kung alin yung mas malakas. So, yun nga, sinabi nga dito na, dito pa lang sinabi na, the higher pressure vessel. Tsaka, kung hindi naman yan sinabi, kung saan yung makita mong tumulak. So, yung sabi ko nga kanina, ito yung base natin. So, since bumaba siya dyan, ibig sabihin, tinutulak siya nito, ng pressure dito. Di ba? Kaya bumaba siya, ibig sabihin, mas malakas to. Ganon. So, mas malakas nga siya, edi dapat ang maging sagot natin, ayun, P1 tapos 4 pala yan, no? Ayun, may label na. Edi, gayahin natin. So, dapat ang maging format mo is P1 over gamma minus P4 over gamma. Ganyan mangyayari. O, paano ko gagawin yan? Di, magsa-start ako sa P1 para equal ko siya sa, ano ba mas maganda? O nga, mas maganda mag-start pala ako sa P4. Bakit? Kung mag-start ako sa P4, tapos mag-a-add ako, parang mag-start ako P4 gamma, di ba? Then may a-add ako something. Then mag-equal yan to P1 over gamma. Anong gagawin ko para mapalabas ko to? Di ililipat ko lang to, di ba? So P1 over gamma minus P4 over gamma is equal na yan dito. Nasaan yun? Equal na yan sa mga nandito na value. O, ganun. So, sige, start tayo sa P4 over gamma. Okay, ito yung gamitin natin. Unahin natin yung by pressure heads. By summation ng heads, start tayo sa P4 over gamma. Okay? P4 over gamma yan. Then bababa ako. Ito walang binigay na dito. No? Magka-cancel lang naman yan. Bakit walang binigay dyan? Kasi mawawala lang din yan. Tingnan mo. Okay, so P4 over gamma, start tayo dito. Then bababa tayo ng una 1.5 meters. So ano tayo dyan? Mag in terms of water ulit tayo. So, paano ulit yun? Height in terms of water times specific gravity ng water equals height in terms of liquid, specific gravity ng liquid. So, okay lang.
O, edi, pababa yan. So, add ko. Height ng liquid, that's 1.5. Specific gravity ng liquid, 1 lang naman yun. Or, yan, pag water, huwag man lang i-multiply din. Parehas lang naman yan. So, andito na ako. No, add ko ulit ng x. Mag-add ako ng specific gravity na, ay height niya is x, then specific gravity niyan, water pa rin naman yan hanggang dito. So, times 1 lang yan. Or kahit wag na lagyan. Then, ito, magdadagdag na dito. Pababa pa rin ako. So, dadagdag ulit ako ng height niyan, 0.1. The specific gravity. Paano to? Mercury. 13.6 pa rin ba yan? Check ko nga ulit. Ang ginamit. Okay, 13.6. 13.6. So, nasa na ako? Nandito na ako. No? Nandito na ako. So, ayan na. O, ayan, nandito na ako. So, anong paangat na ulit ako? So, magma-minus naman ako niyan. So, babawasan ko naman siya ng, ilan to? So, ito, buong to, height to ng water eh. 'Di ba? So, kung aangat ako, ito lang yung gagamitin ko rin. Parehas lang, h. O minus height h na 0.1 times ang water yun, plus 9.81. Tama? Ay, at naka-water na ako dito eh. Okay, tama. Then, ayun, nandito na ako. O, angat ulit ako. Anong distance meron? Ito yung x, di ba? O, hanggang ma-reach ko yung top. So, minus, specific gravity, x lang naman yan. Height x, tapos specific gravity times 1. Equal na yan sa pressure 1 over gamma. Ito yung sinasabi kong matatanggal lang din. Yung x minus x. O, diba? Kahit may bigay mang value dyan, mawawala lang din yan. Ano yung sabi ko dito? Para makuha ko yung P1 minus P4, ilipat ko yung P4. Ta-transpose ko siya sa kabilang side. So, dito na yung magiging P4 over gamma. Di ba? So, anong nangyari? Di wala na to dito. Paano? Ito na yung difference na hinahanap. Solve mo na lang to. Yun na yun. P1 over gamma minus P4 over gamma. So ito, mas maganda dito, naka-head ka talaga kasi head yung tinatanong eh. Di ba? Huwag mo na pinapadaanin sa pressure. Ay, mas mabilis naman siya. Na-discuss ko naman na yung dalawang ways na nakadalawang problems, nakatatlong problems na tayo gamit-gamit yun. So 1.5 plus 0.1 times 13.6. Ay, bakit may over ako? 1.5 plus 0.1 times 13.6 minus 0.1 times 9.81. Then, yun na pala. Ilan yan? 1.879. Ay, wait lang. May mali ba akong type? 1.5. Tapos, nag-x tayo na x. Then, plus 0.1 times 13.6. Then, pumantay dito. Umangat ng 0.1. Tama naman. Umangat ng 0.1 times 9.81. Ay, okay. Ay, okay. Dito ko nadali. Bakit 9.81 ako dyan? Wala na tong 9.81. Ginawa kong gamma each eh, no? Nakaano pala tayo, naka-head pala tayo. So, yan lang. Yan lang. Nadali doon. Walang 0.01. Walang times 9.81. So, ito lang pala. Ayan, 2.76. Same na? Yung 2.76. Height lang to. Dapat ano dyan, ang multiply ko dyan, 1 lang. Hindi yung 9.81 na naging height. Ginawa kong gamma each kasi eh. So, ayun. Ano value nito? 2.76 meters of water. Water yun, di ba? Ay, ano ba yung tinatanong? Naka-water. Naka-in terms of water ako dyan. Ayun. Then sunod, yung B naman. If carbon tetrachloride daw ang ginamit, 1.59 were used instead of mercury, what would be the manometer reading? Ito. Manometer reading for the same pressure difference. So, ito naman yung hinahanap, yung H. So, di naman natin alam yan. Okay, tanggalin natin.
Same pressure difference, so ito pa rin yung gagamitin mo, 2.76 meters of water. So, anong mababago dyan? Ito may mga mababago lang dito. Pero equal lang din yan sa P1 minus P4. Pares lang yan sila. Okay, so gawin na lang din natin katulad lang dyan, P1 minus P4, tapos i-modify lang natin. P1 over gamma minus P4 over gamma, which is, ang buong to ay 2.76. Diba? 2.76 yan. Okay, tapos, ano sunod? P1 minus P4. Equal ko lang yan dito. Sa mga to, hanggang dito pala. Okay, pero may mababago dyan. Start tayo sa P4. Pares lang sa kanina. So, 1.5 times, yun, 1.5 times 1 lang din yan. Okay, ingat tayo dito. Then, x times yun. X times 1 lang din. Lagyan ko na nga lang ng 1. Baka magawa ko ulit na ano eh. Baka magawa ko ulit na 9.81. So, ayan. So, tapos na tayo sa water. Nasa 3 na tayo. Baba ka ulit. Yan yung unknown. H na. So, this time, hindi na 0.1. So, H na siya. Then, carbon tetrachloride na gagamitin natin. So, 1.59 na yan. So, times specific gravity, or yung height muna, times specific gravity na 1.59. Okay, nandito na tayo. Then, tatawid tayo dito, same level. Then, aangat tayo. Okay, pag aangat tayo, minus naman yan. Minus, ayun. So, H pa rin. H pa rin pala yung gagamitin times, 1 lang to. Okay, nadali dyan kanina eh. Then, ito pa, isang X pa. Yung X dyan, X lang yan. Pares lang yan sa kanina. Di maka-cancel ulit yung X. Cancel ulit X, minus X. Edi masasolve mo na tong H minus H1. Gamitin mo lang yung 2.76 kanina. Okay, pwede mo na yung i-shift solve. 2.76 equals 1.5 times 1 plus 1.59. Gawin ko siyang X. Then minus X. Or pwede palang ginawa ko na lang ano, no? Rekta din natin yan. 2.14. Same ba? 2.136. Same, same, same. 2.136. So, ang height natin, ano mong papansin mo? Anong nagbago? Ang taas. Di ba? Kasi kanina 0.1 lang, tapos ngayon naging 2.136. Laki kasi nung specific gravity ng Mercury, kaya maliit lang talaga yung iaangat yan. Kaya the reason why yun yung gamit sa thermometer, Mercury. Yan, 2.136 at hindi water. Kasi kung water, baka abutin niya ng ilang meters? 10 meters ata. May ano din eh, may explanation doon na gamit yung concept na to. Okay, 2.136 meters of, meters of, ano yun? Carbon tetrachloride. Anong symbol nun? Carbon tetrachloride. Ayan, basta yun. CCl ata yun. CCl3. Basta yun, carbon tetrachloride. Basta carbon tetrachloride yan. Okay, so ganun siya. Pares lang. Ito pares pressure yung ginamit natin kasi mas mabilis na siya sa part na yan. Kung pressure head difference, yan, alam mo naman na yung difference eh. 'Di ba? Kung pressure, edi yung pressure gamitin mo. Kung head, edi mag-head ka na rin. 'Di ba? Mas mabilis. Kasi kung pressure yung kinuha mo, edi divide mo pa yun sa unit gamma. So, ayun. Ito, straightforward na. No need mo na kunin yung pressure. Pressure over gamma agad yung kunin mo kasi head naman ang tinutukoy. So, ayun. That's it for this problem. Down to the last problem na tayo sa sunod.